Ang entablado ng buhay ay isang malawak na arena kung saan ang kapalaran ng tao ay hindi nasusukat sa ningning ng kanyang mga nakaraang tagumpay, kundi sa lalim ng kanyang kahandaang bumangon sa tuwing siya ay nadarapa. Sa kasaysayan ng industriya ng singing at palakasan sa Pilipinas, ilang individual ang nag-iwan ng pisikal at emosyonal na marka na kasing tanyag ng kay Romeo Raul Dilo, ang lalaking may pambihirang taas na 7'3" na minsan ay gumanap bilang pinakadakilang higante at kapre ng takilya. Ngunit sa likod ng kamera ay nagtataglay ng isang pusong handang magpagpakumbaba para sa kanyang pamilya. Si Raul Dilo ay sinilang at lumaki sa lalawigan ng Masbate, isang lugar na malayo sa marangyang pamumuhay at ingay ng kalakhang Maynila. Sa kanyang kabataan, maaga niyang naranasan ang pait ng buhay na ang tuluyan siyang iwan ng kanyang ina noong siya ay 6 na taong gulang pa lamang. Ang kawalan ng sapat na gabay at matinding kahirapan sa probinsya ang naging dahilan kung bakit grade 1 lamang ang kanyang natapos sa formal na edukasyon. Sa kabila ng kakulangan ito sa akademya, biniyayaan si Raul ng isang pambihirang katangiang pisikal. Ang kanyang abnormal na paglaki na tuluyang umabot sa natatanging taas na 7 talampakan na 3 pulgada. Sa paghahanap ng mas magandang bukas at sa matinding pagnanais na matagpuan ang kanyang nawawalang magulang, nagpasya si Raul na makipagsapalaran sa Maynila. Subalit ang kanyang paghahanap sa kanyang ina ay nagwakas sa isang napakasakit na katotohanan. Natagpuan niya ito, ngunit sa mismong libingan na lamang nito. Ang trahedyang ito ay hindi naging dahilan upang siya ay sumuko. Nanirahan siya sa Paco, Maynila sa loob ng humigit kumulang 15 taon, kung saan pinasok niyang iba't ibang mabibigat na manual na trabaho upang mabuhay araw-araw. Sa lungsod na ito rin niya nakatagpo ang kanyang asawa na naging katuwang niya sa pagbuo ng isang pamilyang binuo ng 2 anak. Dahil sa kanyang pambihirang tangkad, na bihirang makita sa isang Pilipino, hindi naging mahirap para kay Raul na mapansin sa larangan ng basketball. Sa isang ordinaryong laro sa kalye, nakita ng mga scout ng kanyang potensyal na maging isang dominanteng puwersa sa ilalim ng ring. Itong nagbukas ng pinto upang siya'y makuha bilang bahagi ng pagsasanay ng University of the East Red Warriors. Nang sumapit ang dekada 90, ang kanyang karera sa palakasan ay umabot sa profesional na antas nang siya'y sumali sa koponan ng San Juan Knights sa ilalim ng Metropolitan Basketball Association o NBA, isang tanyag na liga noon na karibal ng PBA. Gayunpaman, ang pangarap na maging susunod na malaking pangalan ng Philippine basketball ay mabilis na naglaho. Sa gitna ng isang matinding laban sa loob ng court, nakaranas si Raul ng isang malubhang injury sa kanyang tuhod. Dahil sa kakulangan ng sapat na atensyong medikal at dahil na rin sa bigat ng kanyang sariling katawan, ang pinsalang ito ay naging permanente. Nawala ang kanyang bilis at liksi na naging dahilan upang tuluyan ang magsara ang kanyang karera sa mundo ng sports. Nang magsara ang pinto ng basketball, ang industriya ng showbiz naman ang nagbukas ng bago at hindi naasahang oportunidad para kay Raul. Dahil sa kanyang pisikal na anyo, mabilis siyang naging paboritong kunin ng mga direktor para sa mga pelikulang may temang pantasya, katatakutan at komedya. Siyang itinuturing na Pinoy Frankenstein at ang pambansang kapre ng lokal na sinema. Sa kanyang pananatili sa showbiz, nakasama niya mga pinakamalalaking pangalan sa industriya ng komedya at aksyon. Kabilang sa kanyang mga tanyag na proyekto ay ang Tong Tatlong Tatay Kong Pakitong-Kitong, sa nakasama niya ang mga yumaong komedyanteng sina Redford White at Babalu. Pati na rin ang kapwa niya basketballistang si Bonel Balingit. Ang Nieves, The Encanto Slayer, isang bahagi ng tanyag na Shake, Rattle and Roll 10 noong 2008, kung saan gumanap siya bilang isang mitolohikal na nilalang sa ilalim ng direksyon ni Michael Tuviera. Ang Alae Code Bisoy, Hali-Hali Hoy, isang pelikulang nagpatunay sa kanyang kakayahan na magdala ng katatawanan sa kabila ng kanyang nakakatakot na anyo. Sa kabila ng sunod-sunod na mga proyekto noong dekada 90 at unang bahagi ng dekada 2000, hindi nagkaroon ng pagkakataon si Raul na makapag-ipon ng malaking salapi. Bilang isang karakter actor, ang kanyang talent fee maliit lamang kung ikukumpara sa mga pangunahing bida. Ang karamihan sa kanyang kinikita ay sapat lamang upang matustusan ng pang-araw-araw na pangailangan ng kanyang lumalaking pamilya. Dahilan upang maiwin siyang walang sapat na pondo nung tuloy ng humina ang industriya ng pelikulang Pilipino. Kasabay ng pagtanda at ng pagdalang ng mga alok sa pag-aartista, tuloy ang humina ang kalusugan ni Raul Dilo. Ang kanyang lumang injury sa tuhod ay sinabayan pa ng iba pang mga karamdaman na naglimita sa kanyang kakayahang magtrabaho ng matagal. Upang maitaguyod ang kanyang 2 anak na kasalukuyang nag-aaral, nagtiyaga siyang maglako ng mga pagkaing Pinoy tulad ng lugaw, pansit, tinapa, balut at mga gulay sa kanilang tinitirhan noon sa Laguna. Minsan na rin siyang namasada ng tricycle, ngunit ang lahat ng ito ay nahinto nang siya'y tuluyang seryosong magkasakit. Noong taong 2023, umabot sa sukdulan ng krisis ng pamilya Dilo dahil sa kawalan ng kita. Hindi na nila kayang bayaran ang buwan ng hulog para sa kanilang motorsiklo na naging dahilan upang ito ay tuluyang mahatak ng kumpanya. Higit sa lahat, ang kanilang pamilya nanganganib na palayasin ang kanilang landlord dahil sa ilang buwang hindi nababayarang upa sa bahay.
Dahil sa kawalan ng mapagpipilian, gumawa si Raul ng isang emosyonal na video na mabilis na nag-viral sa social media. Sa naturang video, direkta siyang nanalangin at nakiusap sa sikat na aktor, direktor at producer na si Coco Martin. Humiling si Raul na sana'y bigyan siya ng kahit maliit na papel sa pinakatanyag na primetime serye noon na FPJ's Batang Quiapo upang magkaroon siya ng marangal na pagkakakitaan at maisalba ang kanyang pamilya mula sa tuluyang pagkagutom. Ang panawagang ito ay agad na tinugunan ng produksyon ni Coco Martin. Nabigyan si Raul ng pagkakataong umarte muli at pumasok sa serye bilang isa sa mga armadong tauhan ng karakter ng batikang aktres na si Lorna Tolentino. Bagamat na kanyang papel ay hindi nagtagal at kalaunan nawala rin sa takbo ng kwento, ang proyektong ito ay nagbigay sa kanya ng panandaliang ginhawa upang mabayaran ng ilang mga urgent na utang. Matapos ang kanyang maikling exposure sa telebisyon, sumubok din si Raul na maging isang vlogger at content creator sa YouTube at Facebook. Sa pag-asang ang kita sa digital media ang magiging susi sa kanilang pag-ahon, subalit tulad ng marami, hindi siya pinalad na makakuha ng sapat na monetisasyon at viewers upang gawin itong stable na hanap buhay. Nang tuloy nang mawala ng mga proyekto sa telebisyon, hinirap ni Raul ang realidad na walang pag-aalinlangan. Noong huling bahagi ng 2024, muling nag-viral ang mga larawan at video ni Raul sa social media matapos siyang makita ng mga motorista at fans sa isang hindi inaasahang tagpo. Ang dating 7'3" na basketballista at sikat na karakter na aktor ay kasalukuyan ang nagtitinda ng smoked garlic longganisa sa kahabaan ng isang pangunahing kalsada sa Imus City sa Cavite. Sa kanyang panayam sa batikang showbiz reporter na si OG Diaz at sa programang Kapuso Mo Jessica Soho, ipinaliwanag ni Raul ang dahilan ng kanyang bagong hanap buhay. Aniya, hindi man siya sanay ng ganitong uri ng pagtatrabaho sa ilalim ng sikat ng araw. Pinili niyang magtiyaga dahil ito ay isang marangal na paraan upang itaguyod ang kanyang pamilya at mapag-aral ang kanyang dalawang anak. Hayagan niyang sinabi ang mga katagang tumugos sa puso ng maraming netizens na di baling ako ang magugutom, wag lang ang aking pamilya. Sa kabila ng kanyang kalagayan, may mga pagkakataon pa rin na nakararanas siya ng diskriminasyon kung saan may ilang mga dumada na pinagtatawanan siya dahil sa kanyang pagbagsak mula sa pagiging artista patungo sa pagiging isang street vendor. Dahil sa nag-viral ang kanyang kwento, personal na binisita si Raul ng mga kinatawan mula sa Department of Labor and Employment o DOLE Calabarzon at binigyan siya ng isang livelihood aid package na nagkakahalaga ng 29,000 pesos. Ang tulong na ito na binubuo ng mga kagamitan sa pagluluto at mga sangkap ay ginamit na Raul upang mas mapalago pa ang kanyang paggawa at pagbebenta ng katutubong sausage o longganisa. Noong Oktubre 2024, panandaliang nagbalik si Raul sa national TV nang kunin siya ng programang It's Showtime para sa taon ng magpasikat performance ng grupo ni Vong Navarro, Ayon Perez at Darren Espanto. Bukod sa tulong pinansyal, ang programa ng KMJS ang naging tulay upang matagpuan ni Raul ang kanyang kapatid sa ina. Ang pagtatagpong ito ay nagbigay ng matagal ng hinahanap na kapanatagan at closure sa kanyang puso hinggil sa masalimuot na nakaraan ng kanyang pamilya. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang pagpupursige ni Raul sa Cavite. Ang kanyang araw-araw na pamumuhay regular niyang ipinapakita sa kanyang mga Facebook posts, kung saan ang kanyang pwesto sa kalsada ay madalas na dinarayo ng mga motorista at mga lumang tagahanga na hindi lamang bumibili ng kanyang masarap na smoked garlic longganisa, kundi nakikipagkwentuhan at nagpapapicture sa itinuturing nilang pinakamataas at pinakamarangal na vendors sa bansa. Ang buhay ni Raul Dillo ay isang buhay na patunay na ang tunay na kadakilaan ng isang tao ay hindi nasusukat sa taas ng kanyang pisikal na anyo o sa dami ng mga palakpak na kanyang natanggap noong siya ay nasa rurok pa ng kasikatan sa basketball man o showbiz. Ang kanyang paglipat mula sa pagiging isang sikat na karakter na aktor patungo sa isang simpleng naglalako sa kalsada ng Cavite ay hindi isang kwento ng pagkatalo, kundi isang kwento ng tagumpay laban sa garbo at huwad na kapalaluan ng mundo.